Hello guys, this is my vlog. This is about rearing of airwigs. Ako nga pala si Louie Panoncio, Bachelor of Science in Agriculture 3rd year, major in Crop Science. Isa sa mga dahilan bakit kinakailangan namin mag-alaga dahil sa pesting ito na tinatawag na Brontispa longissima. It is also known as the coconut leaf beetle. It is a destructive pest that feeds on the young leaves of coconut palms, causing significant damage to seedling and mature trees. Kaya po kapag makakita tayo ng uri ng ganitong insekto, ay isa po siyang peste. Pero may magandang balita, ang mga peste na to ay may mga natural enemies sila na meron din sa niyog. Ito ay tinatawag na mga earwigs. Kung saan ipapakilala ko ito mamaya sa inyo kung ano yung mga earwigs at paano natin makikilala kung babae ba ito or lalaki. Para simulan, ayun, naglalakad-lakad ako, naghanap sa gilid-gilid kung may mga earwigs. At naalala ko na marami pala sa niyog, kaya unti-unti kong hinanap yung mga niyog hanggang sa makakita ako ng isa. At ito na po yung niyog na nakita ko, mga 10 feet lang siya, bababa. Turn ng ilang oras na makapaghanap ay nakahanap na rin ako ng 12 earwigs. 6 na babae, 6 na lalaki. Kung maalala nyo po yung pesteng Brontispa, ito po yung mga kaaway nila. So ito po yung beneficial natural enemies ng peste na yan. Kung saan baka nakakita na po kayo sa gilid-gilid. Ito po ay nakakatulong talaga sa pang-agrikultura. Ito po ay biological control upang i-control yung mga peste lalo na sa mga niyog. Ang pinakadulo ng abdomen ay yung tinatawag na susi. Diyan po makilala kung babae ba o lalaki yung isang earwigs. Sa bilog na yan, kapag ganyan po yung itsura ng kanilang susi, ay lalaki. Kapag sa babae naman, yan naman po yung itsura ng kanilang susi. Ang mga earwigs pala ay mga nocturnal. Ibig sabihin, gustong-gusto nila sa madilim kaya sa maliwanag. After na makahanap ay umuwi na rin kami upang ayusin na yung mga lalagyanan nila. So nilagyan na namin ng substrate at binasbutasan namin yung mga takip ng kanilang sisidlan upang makahinga sila. Tumuling rin yung ibang bata upang mapadali yung trabaho. After ilang minuto, handa na yung lalagyanan natin para sa kanila. Ito na yung time na ilalagay na natin sila sa mga sisidlan nila by pairs. So, bali mga 6 pairs sila. Paglipas ng gabi, ay ito na. Pinakain na namin sila ng dog food. So, inilagay namin ito sa mga sisidlan nila upang doon na sila kumain. Wow! Ayun na, nagmumukbang na yung earwigs. Baka sabi niya, sana mas masarap na pagkain. After na makita na kumakain yung earwigs at lang tulog din ang nakalipas, napansin ko na ganito pala sila nag-umpisa na mag-mate. Tingnan natin ng mabuti kung ano yung mangyayari. Ganun po yung paraan nila para makapag-mate until such time na ito po yung mangyayari sa kanila. Taran! Nag-mate na sila. Yan po. Ilang gabi rin ang nakalipas na masaksihan natin yung pagme-mate ng mga earwigs. Ito na yung time na kinakailangan ng i-release sila sa field, lalo na sa niyog. Yan, pinapalaya na natin sila ulit upang umpisahan din nila yung pagpupuksa sa Brontispa na piste sa niyog. Hubos na, doon na sila sa taas. Salamat sa panonood. The end.